Natin yung pag-aaralan natin. Ngayong pagbalik ko, loobin ng Panginoon, pagbalik ko ng March. Magsisimula po tayo ng topic natin sa hermeneutics. Hermeneutics po yung ituturo natin. At dito naman po sa mga mentoring at sa klase po natin bago ko po simulan yung ibang mga nalimutan ko lang pong banggitin kanina. I am trying po na magkaroon po ng tinatawag na video lesson para po hindi pa ako paulit-ulit doon po sa mentoring at saka sa klase natin. Yung class 101 po, i-video ko na lang po. Tapos para panoorin, may mga questionnaires. Yung class 201, i-video ko rin po. Class 401 at saka 101, i-video ko na rin siya. Doon naman po sa mga klase by module, I'm trying na gawin ko na po sa video class. Ito po yung soteriology. Para po sa mga susunod na naman, pwede naman po nila pakinggan as part po ng level po ng leadership po ng FCCC. Ang gagawin po natin is i-record po natin siya per subject. So, iba po, halimbawa, video po ng election, may mga assignments. So, sa mentoring, I am trying na magkakaroon po tayo ng, siguro po, loobin na pa yun ng after po ng vacation ko, ang lahat po ng sumasama sa mentoring, once a month na lang po mag-meet tayo. I'll give you time to study more. So, I'll give you a video, magtuturo po ako sa video, lahat po ng mga questionnaires po nandun na, or maybe sana maayos ko po lahat if God will give me more strength and time para makopa lahat. At pagkatapos po nun, pag hindi mo nasagot, wala pong mangyayari dun sa'yo. So, retain ka pa rin sa ganong standing. Meron na pong website ang church when it comes sa video. Pag kinlik nyo po yung website na to, ilalagay niya po doon kung sino po yung mga membro na estudyante po ng tinuturuan ko. Kiklik niya po doon, meron po akong gagawin mga questionnaires, assignment, and requirements. So, what I'm trying to do is that in the future, I'll give a certificate of Christian leadership sa mga tao na umaattend po ng class. Magkakaroon po ko ng questionnaires at mga assignments. So, may mga reading assignments din po ang gagawin. So, para ka na rin po nag-aral ng Bible School, kaya lang po, it's a home online Bible school na ituturo ko po at pag-aaralan ninyo. So, pwede siya sa lahat, but for the mentoring po sa part ng mentoring, once a month lang po tayo mag-meet kasi hahanapan ko po ng time. Yung nai-spend kong oras sa inyo, ilalaan ko naman sa ibang tao na pwede ko pa naman gawa ng iba pang ministry. So, ganun po yung gagawin natin ngayon para hindi ako paulit-ulit ang salita. Gusto mong pakinggan yung video, click mo lang sa website. Andoon na po lahat. Kung anong gusto mong video ang panoorin mo ng Christian Leadership Training. So, ito po ang susunod pagbalik namin. Hermeneutics po yung homiletics ang ituturo ko. Gagawin ko to by videos pero sa kanila hindi naman. So, tuloy-tuloy natin para makikita po natin yung part ng progress. We did this not because we want it just like that. We're going to do this because some of you don't have time for your family. For me, family matters. What's the point of having ministry kung yung pamilya mo pakawala? Right? As we are discussing yesterday, pag kayo tinanong ko as part ng lesson natin ngayon, one member asked me, Pastor, pagka ang pastor ba o elder ng church hiwalay sa asawa, pwede pa ba magpastor? Sa anong sagot niyo, Tita Babes? Ang bilis No more. Bakit no more? Wala na eh. Ganun na lang yung sagot. Pwede pa ba magpastor? Hindi na. Hindi na. Bakit? Ha? Bakit? Is that a good example? So, we are going to apply yung sinabi sa Timothy, how can you rule the church if you cannot rule your family, which is a small church? So, ang sagot ko, if
Huwag kayo maingay dyan sa kusina. No. Pag tinanong natin, kailangan bang magpastor ang hiwalay sa asawa? Hindi. Bakit? Very clear sa sinabi sa Timothy, how can you rule the church if you cannot rule your household? Diba? So, in this matter, it is very crucial. Bakit ko ito sinabi? Kasi, we are only small church, mga kapatid. At hindi pwede tayong ano sabi doon? Hindi tayo pwedeng, hindi magkaalaman sa mga ganung mga questions. Baka may mga alam kayo mga churches na nagpapatuloy sa ganun. That's not a good example. Why? Hindi mo nga na-roll yung family mo ng maayos eh. Tapos magpapastor ka pa. Anong point nun? Sabi niyo, Pastor, wala naman sa Bible yan eh. Nasa Bible yan. 2 Timothy or 1 Timothy chapter 3. Pakibasa. As part ng ating Sunday School ngayon kasi meron akong dadaanan dyan ngayon sa... Okay, 1 Timothy chapter 3. Kita nyo? 1 Timothy chapter 3. Yan. Chapter 3. Verse 1. Pakibasa po. Here is a trustworthy saying, whoever aspires to be an overseer desire a noble task. Pakituloy pa yung basa, kapatid. Now the overseer is to be above reproach, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not given to drunkenness, not violent, but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own family well and see that his children obey him. And Okay. he must do so in a manner worthy of full respect. Ayan, tuloy mo pa. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? See? Ang sabi niya? If a man does not know how to manage his own household, how can he take care of the church of God? Verse 1, sabi niya, it is a trustworthy statement. If any man desires the office of the pastor, an elder, or overseer, it is a noble work that he desires. But very, very hard requirements. Kaya po sa church, hindi basta-bastang maghuhugot ka na lang ng kahit sino-sino na lang para ilagay mo sa church na leader. Especially elder or pastor ng church. Nakukuha niyo po mga kapatid? Kasi hindi ganun kadali. Let me tell you something. Ilang taon nakasama ni Jesus Christ yung kanyang disipulo? Ha? Ilang taon nakasama ni Jesus Christ? 3.5 years. Ibig sabihin, si Matthew, si Thomas, si Peter, si John, si James, 3.5 years niya lang nakasama. Pero grabe, apostol agad. 3.5 years Ay, pastor, ang dali lang pala. Ilang taon na yung church? 3. Pwede na kami magpastor, pwede na kami mag-elder. 3 na. Tama yun. Okay po yun. Kaya lang si Jesus Christ, nung nakasama niya yung mga disciples niya, 24/7. Alam niyo 24/7? Magdamag. 24 hours a day. For 3.5 years, walang patid kasama niya. Siguro may mga times na siyempre napapalayo, isang araw, oras lang. Ganun lang. Ay tayo, ilang beses tayo nagmi-meet sa isang linggo? Isang beses. Sabihin na lang natin sa isang linggo ilang oras ang nagugugol natin. Sabihin, pinakamalakas na siguro yung 12 hours. No? Sa study of our... Hindi kasamang fellowship yung studying of God's words na. O sige, sama ng fellowship. Kasi kasama na sa encouragement at saka life experience. Sabihin na lang natin 12 hours a week.
Kapag itotal mo yan, bago ka maging elder at maging pastor ng church, you spend the Word of God in 42 years. That is the starting point. Nakuha niyo po? 42 years kang mag-aaral. Gaano katagal? Kaya ngayon po, marami po sa mga kaibigan natin dyan, ng mga churches, nakuha-kuha sila sa mga seminar. Tapos nagdala na ng church. Lagay na. Hindi masama yun. Mga kapatid, hindi ako against sa hindi dumaan sa Bible school o dumaan sa Bible school as long as tama ang tinuturo. Walang problema doon. Pero what I'm telling is this. The question that was raised is simple. Tinanong ako. Kailan ba ko tinanong yan? Kahapon. My direct answer is yes. You cannot pastor the church if the family is broken. Lalong-lalo na, you cannot manage your household. This passage is for the elders and the pastors of the church na mabigat. Napakabigat nito. If you cannot control your kids, if you cannot control your wife, you are not allowed to pastor the church. And even you cannot be the elder of the church. But you can be leader of the church. Being a leader, being an elder, magkaiba. Kasi ang overseer, ang elder at ang pastor, interchangeable yan ang terminology. Bigat, ano? Ang hirap nun. So, bakit ko, yun, para sa pangkalahatan? Kasi po ngayon marami na. Ang isang kasama ko, anong tawag doon? Pares kami ng Bible school. May tawag doon yung isang word. Classmate. Hindi, Colleague. Alam niyo mga kapatid, iniwanan po siya ng iniwanan po siya ng asawa niya. Dalawa pala sila ng pastor. Kasi yung babae, gusto ng maraming pera. Iniwanan niya yung pastor, wala kasing pera. So naghanap niya ng pera. Ngayon, si kawawang pastor, ang calling niya yun Talaga matindi. Kung kayo nakalagayan sa pastor, sakit yun. Kaya lang, yun ang requirements ng Bible Di ba? Ang hirap. Ang hirap nun. Ang hirap ng Tapos yung isang tao naman, ano nangyari? Iwalay sila. Yung dalawang babae ito, pumunta na ng States lahat. Kasi nandun yung green pasture. So, ang nangyari ngayon, yung pastor, nagkaroon po ng issue, para makita ko lang sa inyo gusto niyo mag-pastor, pinagpipilitan niya talaga. Kasi sabi niya may kakayanan daw siya. Eh, siyempre, hindi na magkasundo. Iwalay ang mag-asawa pati anak. Anak nila separate. Ano yung nangyari? Pinagpipilitan niya. But when it comes to marriage counseling, when it comes to studying the book of Timothy, hindi niya may turo. Bakit? Tamaan siya Sablay siya You want to be in the ministry and you want to be the leader of the church, pag tinuro to, wag mong iwasan. Wala kang iiwasan. Kasi masakit. Yun anong tawag doon? Yun ang truth. Truth hurts. Kaya sabi ko, mahirap, masakit. Pwede kang maging teacher. Pwede kang magturo sa ibang bagay. But to be the pastor of the church, not. Ang hirap. But that is the requirements. So, meron pa kayong question? So, niraise ko lang po to sa inyo para sa lahat kasi ngayon po dito, tumingin ka sa mga churches. Open pala, ngayon ko lang nalaman, open pala yan dito. Sabi ko, patay. If the Church of God ay naging maluwag, don't expect ang mga membro mo o membro ng Iglesia ng Diyos ay magiging ganun din. Sunod-sunod lang yan. One of the pastors told me, it's better. Siguro i-relate ko lang in a different word. Huwag kang matakot kung maraming mawalang membro dahil sa tamang katuruan. Matakot ka
dahil ayaw mong mawala ang membro, hindi mo tinuturo ang tama. Diba? Parang lumalabas, mas takot ka pa sa tao kasi aalis sila dahil tinuturo mo tama. Hindi ka takot sa Diyos na tinuturo mo tama. So, yun po yung mga issue. Now, ito po yun. Bakit ko kailangan sabihin to? Kasi nandito na po tayo sa last part ng exclusivism na tinatawag. Ano po ba ang exclusivism? Ang exclusivism or tinatawag nating restrictivism, ang ibig sabihin po niyan, salvation is for the elect only. Christ died for the chosen ones. Ibig sabihin po, ang kaligtasan po ng tao ay para sa lahat lang. Ano pong definition nun? Si Jesus Christ, the Lord Jesus Christ is uniquely the truth and the only way of salvation for mankind. Wala na pong iba. Now, ang word po na exclusivism po, hindi po 'to ginagamit in a sense na nagkakaroon tayo ng pride. Hindi po ginagamit yung exclusivism para bang sige, kayo nang tama. 'Di ba? Kadalasan ganun. Pag nakakausap kayo ng mga ibang pananaw, ay di ikaw tama, kayo nang tama. Ganun ang tingin nila kasi feeling nila superior tayo, feeling nila may pride kayo. Pero sana wag ito mag-cause ng pride sa inyo. Na porke pinili tayo ng Diyos, kami lang pinili, hindi kayo. Sana wag ganun po yung ating attitude. Bagkos ang sasabihin natin, Lord, salamat kasi niligtas mo ako, pinili mo ako. Ang exclusivism po, hindi po nag-i-encourage na i-exclude mo yung sarili mo sa ibang tao. But rather, it should be an encouragement to go with them. Yun po yung tinatawag na exclusivism. Hindi rin to ibig sabihin that you should maintain na kayo na lang at hindi na kayo makikipagsalamuha sa ibang mga sekta. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, lahat ng mga sekta may mga tama naman. May kanya-kanyang tama. Pero pagdating sa salvation, dun lang naman sila nagkakatalo. Pag tayo, nakita po natin yon na alam natin na may naintindihan na natin to. By the way, mga kapatid, just to remind you, dito po sa FCCC, di ba meron tayong tinatawag na mission statement? What we believe? Nakita niyo ba yon? Pag tinanong kayo, ano yung pinaniniwalaan niyo sa church? Dadagdagan ko po. Bakit po? What we teach in the church. Kasi po, pag sinabi mong what we believe, that is a general term that you are saying lahat na nagsisimba sa church ng FCCC pare-parehas ang paniniwala. Ang tanong ko, pare-parehas ba tayo ng paniniwala? Kung hindi, Tita Bib, sabi mo hindi, no? Isa ka na ba doon? Diba? Halimbawa, parang gano'n na nangyayari. Ibig sabihin, ganito. Pag sinabi natin kasing what we believe, that is a very general term and you are trying to include everybody in the church na pare-pares ng paniniwala. Yan yung mga mission statement. But may I suggest na yung pag may nagtanong sa inyo, ano yung paniniwala nyo? Pwede bang ibaliktad nyo ng konti? Baka pwedeng sabihin natin na what we teach. Kasi kung anong tinuturo mo, yun ang iyong pinaniniwalaan. Pag sinabi kong this is what is your mission statement? What we believe? Ay, hindi ko alam kung pare-parehas tayo ng page eh. So, hindi maganda na banggitin ko sa inyo what we believe. I've been there in that kind of mission statement since I was still young pa rin naman ngayon. Kasi pag sinabi mo, ulitin ko, pag sinabi mong what we believe, lahat kayo sa church pare-parehas ng paniniwala. Ay pare-parehas ba ng paniniwala sa FCCC? Pare-parehas ba tayo naiintindihan? Kahit sa church ganoon. So, to be exact, what we teach in the Bible is this. So, what we
teach. Yun po yung pinakabal na. Kasi pag sinabi kong what we teach, yung mga nagtuturo lang at yung mga naintindi lang, yun lang ang pwede po doon na makakaintindi. Kasi yung iba, pag bisita lang, ilang linggo pa lang na umaatin, hindi pa naman talaga nila na-full grasp yung salita ng Panginoon. So, hindi pa naman nila naiintindihan. So, hindi mo nabibelieve pa yon yung part na yon. Now, there are things that we need to say that salvation comes exclusively through the name of Jesus Christ. Once you believe in the Lord Jesus Christ, exclusive lang po yan sa mga tao na Kanya pong pinili para sa pangkalahatan. Napunta ba at naisip nyo ba na unfair si God? Napaka-unfair naman ni God. Bakit may pinili siya? Bakit wala? Bakit hindi lahat? Naisip nyo ba unfair si God? Ano sabi nyo, brother? Hindi. Bakit? Si God siya. God siya. Tama. God siya. Wala kang magagawa. Di ba? Kasi God siya eh. May nagtanong pa sa akin kagabi. Si Grace, masama pakiramdam yan. Munti ko na dinala kapon sa ospital eh. Nadala sa... Anong gamot ito? Mefenamic. Nadala sa Mefenamic. Kaya pag uwi ko ng Pinas, talagang ilang bag talaga dadali ko Mefenamic. Kala ko dadali ko na eh. Biro mo nagsukatain ha? Sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, hindi na... Kasi may bibili sana kami sa Cross Iron, pasalubong. Wala na kami na... Sabi ko, mahirap na to. Nangangatal na siya. Tapos ang bilis. Sabi ko, buntis ka ba? Ang bilis na dito niya. So, sabi niya, gulo na sa akin. Hilo na. So, yung pinainom lang ng Mefenamic ay nawala na. Pero may tanong, nag-grieve mo ba ang Holy Spirit? Ano ba sa Tagalog ang grieve? Ha? Di ba sabi niya sa Ephesians, do not grieve the Holy Spirit. Oh, do not grieve the Holy Spirit. Okay, tatanong ako sa inyo. Brother Art, happy birthday. Birthday po ni Brother Art ha, huwag niyong kalimutan, 22. Pero yung celebration niyan bukas. Biro lang. Huwag kayo mag-alala, may kusa naman yun eh. bukas na yung Walmart bukas. Okay, ganito pa. Nalulungkot ba yung Holy Spirit? Oh, sabi ni Tita Bibs, yes. Thus, can you grieve the Holy Spirit? Sabi niya kasi sa Ephesians, do not grieve the Holy Spirit. Can you grieve the Holy Spirit? Hindi. Sabi niyo, hindi. Brother Art, yes or no? Or? Hindi. Tita Bibs, yes. Ano pa? Ang sagot niyo? Miss Universe. No comment? Hindi nag-grieve ang Holy Spirit. Brother Benji, nag-grieve, nalulungkot ba ang Holy Spirit? Ephesians yan, di ba? Sinabi niya? Chapter 5, do not grieve the Holy Spirit. Chapter 4. Okay, sagot niyo bakit? Okay. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ano, sabi niyo yes? Okay. So, yung muna, anong sagot niya? No. Bakit? Kasi si God din yun eh, Holy Spirit. Oo, so ngayon, Hindi siya, or hindi siya pwede. Pero kung nagawa ka ng sabi naman niya, pero kung gumawa ka ng kasalanan, di nalungkot siya. Oh no, di mag-away kayo niyan, ha? Oh, sige, bakit nga? Dahil God siya. Oh, Tita Babes, bakit? Kailangan magpasakot kaso nalulungkot siya. Okay, Brother Benji. Puro sa akin ano. Para sa'yo lang yan, ha? Hindi, kumbaga, nalulungkot din na si God kasi nilalang niya tayo. Oo. Para ding isang magulang na ang anak mo ay kumbaga parang napamura. Parang malungkot din ang loob. Okay, parang malungkot kasi para daw isang magulang. Brother Art, ano sagot nyo? Hindi. Okay, hindi. Si Ryan. Ryan, anong sagot mo? Yes. Kasi binabasa ako na nagdadala matindi ng Holy Spirit. Ayun nga, sa Ephesians nga, do not grieve the Holy Spirit. Ayun. Kaya, nagdadalamhati. Ano ba nagdadalamhati? Nalulungkot. Okay, Brother Mike, anong sagot mo? Can you grieve the Holy Spirit? Kung gagamit ka ng
ng logic, sabi ng verse, wag mo i-grip yung Holy Spirit. So, kung pinababawalan ka na i-grip yung Holy Spirit, ibig sabihin na may posibilidad na pwede siya mag-grip. Oo, pwede siya mag-grip. Ready ka. Okay, yung asawa, mukhang may nagre-react. Ano yung sa'yo, Sister Angel? Nung po na pag-aralan po natatandaan ko, yung nag-grip po natin yung Holy Spirit. Kapag po yung halimbawa, meron po tayong ginagawang kasalanan. Tapos ini-excuse po natin yon. So yung Holy Spirit po, ini-grip natin po. Isang way po yun, na mag-grip ang Holy Spirit. Nag-grip ang Holy Tapos Spirit. nagamit po natin excuse yun sa ating Sa ating... ginagawang kasalanan. Okay, Sister Armin, Yes. you grip the Holy Spirit. Okay, no? Sino? No. Yes. Yes, yes. You. Yes, yes, sure. You. Atele, ano sa inyo? Huwag mo idaan sa tawa. Ang sagot yes or no? No. Bakit no? Sinabihan mo kasi no. Nagkadikit kasi. Okay. No, hindi. Sige pa sasagutin. Basta no yung sagot. No. Yes, yes. Oh, yes. No, kasi ano. Yes. Anong tama, Pastor? Okay. Wala nang sagot? Sabi ni Brother no? No. Okay. So, susunod na linggo ko na sasabihin yung sagot. Andi okay. Do not grieve the Holy Spirit. Sabi ni Sister Jen, di ba ang Holy Spirit God? May punto na siya. Di ba ang God ay Lord? Pero sinabi niya, do not grieve the Holy Spirit. Anong sinabi niya sa Genesis nga? May binanggit siya sa Genesis? Tingnan niyo yung Genesis. Nung binahaan niya yung mundo. Genesis chapter 6. Tingnan natin ha. Genesis chapter 6. Verse 5. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. 6. The Lord was? The Lord regretted. Okay, regrets. Ano sa Tagalog ang regrets? Nagsisi. Sabi doon, nagsisi si God nung nilikha niya ang mundo. So kung nagsisi si God, ay ibig sabihin hindi niya maalam ang mangyayari sa mundo sa future. Nagsisi ako, naging anak kita. Dapat noon pa man, kung alam, parang ganito, kung alam ko lang na loko-loko ka, hindi na kita pinanganak. Di ba parang gano'n? Nagsisi ka? Bilang ina, bilang ama. So tanong, talaga ba nagsisi si God? Bakit? All-knowing siya eh. Alam niya yung nakalipas, alam niya yung panghinaharap, alam niya lahat. So yung word na nagsisi dyan, hindi ibig sabihin na nakalagay sa Bible, i-interpret mo na nagsisi siya. Nakuha niyo po? Nagalit si God, nag-grieve si God. Now, sabi natin nag-grieve, ay di nandun ngayon yung sa Ephesians. Diba? Kung nag-grieve siya, pag sinabi natin nag-grieve si God, dahil sa kasalanan ng mga taong ito, Hindi na siya God. hindi na siya God. Bakit? Kaya pala natin pahirapan ng loob niya. Oo, may punta. So, dalawa na kayo. Magsama kayo ngayon. Oo nga. Oh. Tayo. No, tama. Ito mga kapatid. Sabi ni Ryan, sa inyo na nagsabi ng yes, nag-grieve ang Holy Spirit. Tingnan niyo yung lalim nito. Ephesians, do not grieve the Holy Spirit. In the Genesis chapter 6, say sorry si God. Hindi naman literally sorry yan. Kasi unang-una, bakit siya magsosorry? Parang sinabi niya na hindi niya alam ang mangyayari sa'yo. Pag sinabi mong do not grieve the Holy Spirit, pinapakita niya lang dyan yung intense ng kasalanan mo na ayaw niya. Isang part niya. Kasi unang-una, kaya mo bang palungkutin si God? Ha? Kasi hindi naman... Ito, bigyan ko kayo ng sample. Kaya mo bang utusan si God na mawala yung pagmamahal niya sa'yo? Bakit? God is love. Ito po. Masama ka o mabuti ka,
hindi nagbabagong pagmamahal ng Diyos. Right? Masama o mabuti ka, hindi nagbabago ang habag ng Diyos. Masama o mabuti ka, hindi nagbabago ang katapatan ng Diyos. Masama o mabuti ka, hindi nagbabago yung justice ni God. Right? Sa makatuwid, God is unchangeable. If God is unchangeable, kaya mo bang baguhin ang emotion niya? Hindi. Kasi kung kaya mong baguhin ang emotion niya, mas mataas ka pa kay God. Nakukuha niyo ngayon? So, yung word na the Lord, now, sabi, pastor, salamat, binanggit mo yan, pwede na ako magkasala. Di ba? Parang gano'n ang thinking, hindi. Hindi mo ginagawang susi ito para magkasala. Sinasabi niya lang dyan, ayaw na ayaw ko ng kasalanan. Ikinalungkot niya kasi yung ginawa ng tao na hindi tama. Na hindi tama. So, yung word na kinalungkot, Hindi niya nagustuhan yung ginawa ng tao. may binanggit siya, hindi niya, Nagustuhan. pero medyo ano pa din, ayaw niya, kaya sinabi niyang grieve. Pero yung word na grieve kasi sa is nalungkot. Diba? Ikinalungkot niya. Hindi siya nagsisi. Parang ganito God ako, ibig sabihin, may kakayahan ako pwede kitang pasiyahin, Lord, may kakayahan ako pwede kitang palungkotin. So, ibig sabihin, yung pwede mong diktahan ng Diyos. Kung pwede mong diktahan ng Diyos, anong sabi niya sa Job? You cannot thwart God and you cannot change His mind. Even you cannot change everything kay God. So kung hindi mo kaya siyang baguhin, kaya siya nga pala naging Diyos. So ngayon, pag sinabi niya sa Genesis, and the Lord sorry when He created the universe, hindi ibig sabihin na nag-sorry siya. Kasi kung talaga nag-sorry siya, gawin mong nanay yan. Sorry, talaga pinanganak kita. Ibig sabihin, hindi mo alam na may mangyayari pala sa kanya sa susunod na araw. Hindi siya nag-sorry. Sinabi niya lang, galit ako sa kasamaan niya. May emphasis. Parang ganito, kung ang isang mata mo ay nagkasala, anong sabi niya? Tanggalin mo. Tita Bis, tatanggalin mo ba? Bakit hindi mo tatanggalin? Utos ng Bible yan. Ha? Literal, ayan na ang problema. Pag sa mga ganyang bagay, sasabihin nyo, literal yan eh. Hindi naman literal yan eh. Namimili tayo ngayon kung anong interpret natin. Ganun din yun. Pag sinabi niya, pag ang mata mo ay nagkukos ng kasalanan, ukitin mo, hindi naman literal na ukitin mo yung mata mo. Sinasabi niya lang doon, ganun katindi ang intensity ng kasalanan na talagang to the point na hindi ko ipagpapalit ang mata. Di ba? Nakukuha niyo? Ganon katindi ang ibig sabihin nun. Kung ang kamay mo nagkasala, putulin mo. Puputulin mo ba? Hindi. Ang sinasabi niya lang doon, ganon ang tingin ko sa kasalanan. Parang kamay mo na nawala. Parang ang mata mo na inukit ko. Ganon ang tingin ko sa kasalanan. Kaya wag mong gagawin. So pag sinabi mong, do not grieve the Holy Spirit, kasi nagkasala ka. Ibig sabihin doon, wag kang gagawa ng against kay God. In a simple way. Kasi unang-una, hindi mo pwedeng baguhin si God. Kasi may nagsabi na, Lord, bigyan mo pa ng sample lang, Lord, tulungan niyo pa ako. Baka magbago ang pagtingin ni God sa'yo. Hindi nagbabago ang tingin ni God. Kasi kung nagbabago ang tingin ni God, baka ngayon wala ka na. Nasusundan niyo po? God is love, hindi nagbabago yan. He loved us from eternity to eternity. God is merciful, He's a loving God, gracious God, hindi nagbabago. Kaya sabi ng mga Jehovah's Witnesses, kaya nga God is love kaya nga hindi kami naniniwala sa hell. Kasi God is love. Hindi naman nila naiintindihan that God is just. Kung God is love, paano ngayon? Dinisiplina ka, pinarusahan ka, pinalo ka. Paano ngayon yun? Kala ko ba, Pastor, God is love? Hindi niya kasi nire-reveal yung love na nakikita mo. Ang ipinapractice niya sa'yo, halimbawa Ryan, yung justice niya. Halimbawa, nagkasala ka Ryan, pinarusahan ka ng Diyos, disiplina ka, inayos ka. Nandun yung love niya. Pero nandun yung justice niya na in-apply niya dun sa ginawa mo. So, hindi nawala ang justice, hindi nawala ang love, hindi nawala ang mercy. So, kaya pagdating sa exclusivism, hindi tayo pwedeng magmalaki kasi lahat tayo may pagkakamali. So, hindi natin pwede sabihin na, kayo hindi pinili, kami ang
pinili. Hindi dapat mag-cause ng pride sa atin yon. Pangalawa, hindi yung mag-cause ng pride na i-exclude natin yung sarili natin sa kanila, tayo-tayo na lang. Nakukuha nyo? Dapat yung magiging attitude nga natin, Lord, salamat kasi pinili mo ako. Salamat na-experience ko yung biyaya ng Diyos. Yung biyaya mo. Yun na lang yung pasalamatan natin. So, yung New Testament declares that the uniqueness of Jesus in the midst of the religious pluralism of Greek and Roman world is one. Yun na po yung pinaka magandang makita natin. Now, hindi po, mga kapatid, hindi po dinidiscourage natin, hindi ko po dinidiscourage kayo na katulad ng binanggit ko ng nakaraan na exclusive pala tayo, pastor, di wag natin mag-evangelize kasi may mga pinili lang. Hindi po yun yung issue natin. Rather, sana po, ma-well-defined natin ang ibig sabihin ng evangelism. We evangelize kasi we want to obey God. So, if we make evangelism a requirement for a person, even the elect to be saved, ulitin ko lang ha, kung gagawin po natin na ang evangelism ay isang requirement para sa isang tao, kahit doon pa po sa isang taong pinili na maligtas, yung Old Testament na mga believer pala, who are also the elect of God, hindi makabenefit. Nakuha nyo? Pastor, hindi ko mag-gets Pwede bang ulitin nyo? Uulitin ko po. Kung ang evangelism, ang requirement sa isang tao para maligtas, at ang requirement para sa mga pinili ng Diyos, sablay at papaano na ang mga tao sa Old Testament. Hindi ko pa rin mag-gets, Pastor. Bakit? Sa Old Testament kasi walang evangelism. Sa New Testament lang. Ang tanong, ano ang evangelism? Isisir mo si Jesus Christ. Bakit si Jesus Christ? Ba sa Old Testament na? Nakukuha niyo ba ako, mga kapatid? Kung ang requirement ng pagdami ng church at ang evangelism ay requirement para sa kaligtasan ng tao, pati sa mga inelect na ng tao, kawawa naman pala yung mga Old Testament saints. Bakit? Hindi sila nakaranas ng evangelism, mga kapatid. Kung ako si Abraham, ako si Moses, ako si Noah, ako si Joshua, anong sinare nila? Anong sinare nila sa mga unbeliever? Tingin nyo kaya? Nakukuha niyo po ako? Kaya anong pinangaral nilang Word of God? Anong evangelism nila? O nga, pero pag tinanong ko kayo, tara mag-evangelize tayo, anong ipapangaral mo? Si Moses, baka meron pa. Okay, ito, si Moses. Tanong natin. Kung halimbawa, si Brother Art nandito. Brother Art, pwede bang i-evangelize mo ako? Anong sasabihin mo sa akin? Ano bang definition ng evangelism? If I'm saying, you need to evangelize that person, ano yung ibig sabihin nun? Share the Word of God. Anong si-share mo about the Word of God? Ano yung good news? Jesus died on the cross for your sins. He died, past tense. Sa Old Testament ba namatay si Kristo? O, asan ang evangelism sa Old Testament? Kawawa naman pala sila, di wala silang evangelism. Nakukuha niyo po yung point? Well, I'm trying to create something sa isipan niyo ngayon. Kasi nandiyan natin sa part na yan. Kung ang evangelism, ang requirements to grow the church and to save the people, even the elect people, kawawa palang Old Testament saints. Wala naman nag-evangelize sa kanila eh. Nag-evangelize ba? Sabi ng iba, hindi, pastor, meron. Sabi ni Mama, meron. Okay, kung meron, anong definition ng evangelism? Good news. Anong good news? He died on the cross. Ay! Biglang nagulat yung isang pastor. Nabitawan na. Nagulat. He died on the cross. Hindi pa naman namamatay si Kristo sa Old Testament. Does it make sense? Si God pa lang. So, sa makatuwid, ano ang evangelism? Sabi ni Tita Babes, good news. That's a good definition. Ano ang good news? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, at babalik.
Sa Old Testament ba, sinare ba yun kay Noah? Sinare ba yun kay Methuselah? Sinare ba yun kay Abimelech? Sinare ba yun kay Moses? Sinare ba sa kanila? Oh, sabi ni Moses, si Kristo'y namatay. Inilibing para sa inyo at muling babalik. Direkta sila. Nagbanggit ba? Eh di hindi sa evangelism. Hindi. So ngayon, kung hindi sa evangelism, kailan sumibol ang evangelism na word? Ha? Sa New Testament? Evangelize them. So, mga kapatid, ibig sabihin, kung hindi applicable ang evangelism sa Old Testament, ayusin natin ang meaning ng evangelism. Kaya maraming nalilito. Ang evangelism is not a requirement to save the person. Ang evangelism is not a requirement to grow the church. Ang evangelism is a command to obey given by the Lord Jesus Christ. But not to save. Kasi kung requirement dyan para maligtas, ulitin ko lang, sa mga tao at para sa mga ma-elect, kawawa yung Old Testament saints dahil walang evangelism noon sa kanila. Question. Meron? Ngayon nyo lang ba narinig yan? May evangelism ba sa Old Testament? Wala. Wala. Kasi, ask ko kayo, what is the definition of evangelism? Kasi diba, pastor, sa Old Testament ang lahat ng ipinamahagi nilang salita buhat direkta kay God. Tapos, kahit kay Abraham, diba, sinabi sa kanila ni God directly para sabihin nila sa tao. Okay, so through the prophets, through the kings, so priests, Pero walang evangelism. Pero nanampalataya sila kay God. Sumampalataya sila. Yun naman ang maganda. Sila ay sumampalataya. So sa mga katuwid, hindi evangelism ang requirement for you to be saved. Kung hindi, yung trust, yung belief mo kay God, pananampalataya mo. Which is, yun naman ay binigay sa iyo ng Panginoong Ama. So, pero, ito na tayo ngayon. Hindi ko po sinasabing masama at bawal ang evangelism. Ipinag-uutos po sa Bible na mag-evangelize tayo to obey the command. Kuha niyo po? Yun lang ang pinaka, ano po nun. Baka sasabihin nyo, kaya siguro si pastor, ganito, hindi nag-i-evangelize. Hindi yun. Kasi gusto ko munang ipaliwanag sa inyo kung ano ang evangelism at ano ang purpose ng evangelism, kung bakit kailangan mag-evangelize. Kasi pag hindi nyo alam yan, lalabas kayo not ready for the battle. Kasi parang pag nag-evangelize ka, iisipin mo na yung taong napagsabihan mo, hinikayat mo siya na tanggapin si Jesus Christ. Pero hindi na alam ng tao kung pagkasabi mo sa kanya, magtutuloy-tuloy. Mm-hmm. So, nagsishare ka lang. Share lang. Now, evangelism must still be a Christian lifestyle. Dapat lifestyle po natin yan. Kaya lang, inaayos ko lang po muna sa inyo, pinapaliwanag ko kung yung para maintindihan natin. It is a lifestyle because we are commanded to evangelize, but not to the purpose of saving people, but rather to inform them about salvation, about the salvation of God, and about the completion of the Lord Jesus Christ when He died on the cross of Calvary. And that is the plan of God before the world began. So the result, with the Lord Jesus Christ died, siya ang ating Savior. He reconciled us through the work of the Holy Spirit, si Jesus Christ. May question kayo? So hindi ko po sinasabing dito nag-evangelize. Actually, yun nga dapat ang magiging lifestyle natin and be able to live a life worthy of being called as a child of God. Yun po yung pinakamaganda. We should evangelize. We need to emphasize that at the right time. Kailangan po nating maintindihan muna ngayon. Kasi katulad yan, ngayon nyo lang siguro narinig. Pwede ko naman sabihin sa inyo lahat na ng dapat ituro Kaya lang dinadandahan na lang na natin. Kasi once you say something, once you believe on something,
we should be very careful kasi may follow-up question yan. Baka yung follow-up question, yun ang hindi mo matanong, masagot. Right? Katulad ng do not grieve the Holy Spirit, naniwala ka na lang ng ganun. You evangelize para masave, naniwala ka lang, ay buong istorya ng Bible yan. So dapat alamin mo yung kabuuhan ng Bible. Hindi porke nilagay sa verse na yun, yun na yun. Question? Ang ganda. Mahirap mag-evangelize pag wala kang alam. Kaya hindi ko pa kayo muna binibitawan. Every task in the ministry or every ministry in the work of the Lord, it's not an easy task. We need to be trained. Kaya minsan nakakatakot. Bakit? Iniiwasan mo huwag kayo ma-discourage kasi baka maka-encounter kayo. Katulad ng mga na-encounter ko, baka ma-discourage kayo. Baka sabihin nyo, ayoko na. Yan yung sinasabing, kala mo marami ka ng alam. Nung pinakawalan ka sa dagat, para ka palang dilis kaliit. Nakuha niyo po? Don't say that you know the Bible. Because if you know that, I'll ask something about it. Nakuha niyo pa? Alam niyo na ba ang Bible? Alam niyo na yung mga books? That's why you do not listen. You do not study. If you tell me that you know that, then I'll ask you something about it. Just one word. Ganun lang po siya. You know the book? Every book, alam niyo na? Simple answer. Question, summarize to me the one book. Pero hindi ibig sabihin na sinamarize mo, tama ka. Ganun lang po siya. So my challenge to all of you, we are not teaching for the sake of teaching. We are teaching here, I am teaching you for you to learn and be prepared in the ministry. Because the work of the pastor is to train and train and train. Yan ang trabaho ng pastor. Mag-train na mag-train. Kasi kayo naman ang isi-send out to train other people. Yan yung tinatawag na disciple making disciple. It's all on training. Training and training. So huwag kayong mainip. Bakit ayaw yung pastor? Kailan ba matatapos kailan? Hindi pa nga ako nga. Dami ko pa nga gustong malaman eh. Ganon din po kayo. Kung ako nag-aaral, sana kayo rin. The way I am teaching you, you teach other people. So it's not, as I close in this, ang exclusivism, hindi po nagpo-promote ng pride, hindi nagpo-promote ng yabang, hindi nagpo-promote ng tayo lang, hindi nagpo-promote na huwag mag-evangelize, nami-misinterpret lang kasi yan ng ibang mga kasamahan. But rather, dapat ang attitude pasasalamat. Kasi sa grace ng Panginoon, kasama ka niya sa pamilya niya. We should know more and learn more. May question? So, ito po ay tapos na po ngayon yung ating pong pag-aaral dito. That is the exclusivism na po tayo sa book ng Soteriology. But I will try na i-video po yung bawat phase ng topic and you can learn it more. I will learn a lot kapag pag-aralan ko pa rin. So, it's a series. We thank God sapagkat natapos po natin to. Do you have any question? Nagabihan lang po talaga tayo ngayon. Kasi po tinapos ko talaga kanina yung isa sa long verse. Wala na? Kung wala na po, wala nang question. Tama na. Okay, wala na. Okay. So, Brother Art, pwede ka mag-close sa prayer. Lord, muli po kami papasalamat sa wisdom na inyo pong pinamahagi ngayong gabi. Nawa po, Lord, na malalo pa namin mga nawanan ng mga punta sa pamamagitan ng pag-aaral pa ng inyong words, Panginoon, sa gabi ito. Maraming po salamat, Lord. Nawa po, Lord, na mapag-ingatan yung bawat isa sa biyahe namin pa sa aming kanya-kanyang tira. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at good night po sa bawat isa. Yung mga Sunday school teachers po, may iwan po kayo, kakausapin kayo natin, Charo. Yung mga assistant.
Ha? Maraming wala. Wala? Maraming wala. Ay, sa- Speak na. Speak na lang tayo. Birthday kuya. Thank you! Nino, yan sa Happy birthday! Ay, sino magdadala ng camera? Kunin ko muna to. Ha? Hey, Ano ba to? ano pala na ako? Paano ba to? Kunin mo na yan para makakuha na. Copy to?